Masarap, abot kaya at kakaiba. Iyan ang bentahe ng mga pagkaing makikita sa iba't ibang food parks. Sa kabila nito, ramdam nilang nabawasan ang dumadayong customer mula nang tumaas ang presyo ng langis. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kapag sinabing food park, matik na maiisip ang sikat na pwestong ito sa Mandaluyong City na Food Truck Fest. Mapa-estudyante, pamilya o magjowa, dito ang pasyalan para mag-food trip. Dahil maliban sa kakaibang ambience dahil sa makukulay na food trucks, bukas din ito araw-araw. Bukod sa maraming pagpipilian, kakaiba rin ang choices dahil talagang nabibigyan dito ng pagkakataon ang maliliit na negosyante. Ang mga stall owners, nagsusumika pa rin hindi taas ang kanilang presyo kahit nagtaasan na ang mga bilihin. Pero dahil dyan, nahihirapan rin silang kumita. Baka sa susunod, ma'am, may pagkakataon po talaga na magtaas. Kasi sa mga bilihin ngayon, parang minsan naabot na sa maluwagin na, parang gano'n. Pag hindi po tataas talaga ng presyo. Hindi kalayuan mula sa Food Truck Fest, ang Greenfield Weekend Market na bukas mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito, mas diverse ang mga paninda dahil hindi lang pagkain ang makikita. Pero ang negosyanteng si Clifford, nangangamba sa kahihinatnan ng kanyang accessory store. Kalahating porsyento raw ang ibinaba ng karaniwang kita nila sa Sabado at Linggo na bukas ang pwesto. Adjust na kami ng ibang mga item para lang makover yung mga losses. Karamihan ng mga suki namin from other city ay hindi namin masyadong nakikita. Isang factor din kasi yung pamasahin nila mapunta din sa Greenfield. Para naman makaraos ang cafe stand na si Lina, pinalitan nila ang lutoang degas ng electric stove. Isa raw ito sa mga diskarte nila para makatipid at hindi nataasan ng presyo ng kanilang paninda. And then we had to also change a lot of our suppliers, yung cost, syempre. We just try to be more appealing to our customer. We also noticed yung pagbaba rin ng spending ng people, so, which is understandable naman. Sa ganitong panahon, hiling ng ating mga maliliit na negosyante ang suporta at pagtangkilik. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha na balita.